이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보겠습니다. 계시록 1장 9절로 20절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos para sa atin ngayon sa Aklat ng Pahayag, chapter 1, verse 9 to 20. 교도하십시다. Salita nating basahin. 나 요한은 너희 형제요 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라. 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 담모라 하는 섬에 있었더니 Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. 이르되 네가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서모나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게아 등 7교회에 보내라 하시기로. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 맑은 물소리와 같으며 May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay, at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na sa magkabila ay may talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. 내가 볼 때에 그의 발 앞에 엎드러져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 At ang nabubuhay, namatay ako ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituing hawak ko sa aking kanang kamay at sa 7 ilawang ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. 아멘. 교회를 돌보시는 그리스도라는 제목으로 이 시간 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat si Kristo na nangangalaga sa iglesia. 이 계시록이 시해질 당시의 배경을 잘 알아야 돼요. Dapat na malaman natin ano ba yung background ng panahon na naisulat itong aklat. 그때 로마 황제는 도미시안 황제였습니다. At noon, ang nangunguna sa Roma ay sa imperyo na ito ay si Emperor Domitian. 예루살렘을 함락시키고 성전을 전부 파괴시켰던 티투스 장군이 이 도미시안 황제의 형이었습니다. At kapatid nga ng Emperor Domitian na ito ay si Titus na talagang nagwasak sa mga templo doon sa Jerusalem. 도미시안은 즉 자기 아버지나 형으로부터 조금 자기가 못난 느낌을 받아서 그 열등감에 시달렸습니다. At mula sa tatay pa lang nila hanggang doon sa kapatid niya, hanggang sa kanya, ano palagi yung kanilang hindi mainam na pakiramdam ng sarili na parang wala silang kakayanan. 그래서 자기를 좀 넓혀보려고 황제는 신이다 하는 황제 숭배를 시작하게 했습니다. Ngunit nagpasimula sila noon na isigaw nila na ang kilalaning Diyos ay ang nagahari. 그래서 사람들이 인사할 때 이 가이사는 나의 주님이십니다 하고 인사를 하고 맞습니다. 가이사가 우리의 신이십니다. 이렇게 대답을 해야 됐습니다. Kaya noon, kapag nasa harap ng maraming mga tao, kanilang ipinahayag na ang kanilang hari o ang pero siya yung kanilang Panginoon. At tumutugon naman ng mga tao, oo, ang Cesar nga, siya ang aming Panginoon. 그리고 크리스찬들은 주 예수님이 우리의 주님이시여 하나님의 아들이심을 고백하는 것이죠. Pero sa mga Kristiyano, pinahayag nila na si Jesus ang kanilang Panginoon, ang kanilang Kristo. 그런데 로마 황제가 우리의 주님이시여 이렇게 고백하라니까 이제 교회가 문제가 더 커진 것입니다. Pero ng panahon na yon, dahil sa nagahari sa Roma, sinabi nila na ipahayag ng mga tao ang kanilang Panginoon na yung hari, kung kaya't naging problema ito para sa mga Kristiyano. 그때 잡혀가서 이제 죽기도 하고 더더욱 핍박이 심해졌지요. At matindi ang mga pag-uusig noon na mga mananampalatay pinahuhuli o pinapapatay sila. 급기야 사도 중에 마지막 남은 사도 요한이 잡혀서 저 반모섬으로 유배를 갔습니다. At isa na nga rito si Apostol Juan na ipinahulit pinatapon doon sa isla ng Patmos. 이 교회는 여기저기 이제 흩어져서 도망다니며 겨우겨우 모이는 입장이었어요. Noon ay yung mga mananampalatay nagsipagkana sa iba't ibang mga lugar mula sa kanilang mga iglesia
At isa na nga siya sa mga ipinatapon. 그런데 어려운 때일수록 교회를 돌봐야 되는 사도가 이 잡혀서 지금 반모섬에 유배된 거예요. At siya na apostol na dapat andun yung kanyang pag-aalaga at pag-iingat sa iglesia, ngayon ay ipinatapon doon sa isla ng Patmos. 유배되어 있는 상태에서 어려웠겠죠. 이제 사도 요한이 홀로 성도들도 없이 동굴과 같은 이제 처소에서 홀로 주일 예배를 드리고 있었습니다. At wala siyang sino mang kasama, mag-isa lamang siya at parang nandun siya sa isang kuweba, na doon siya nag-worship service mag-isa, walang mga miyembro. 안식일이 아니라 안식 후 첫날 주님 부활하신 날 주일 예배를 드리고 있었어요. At doon ang kanyang isinasagawa ay yung pagsamba doon sa araw ng Panginoon, ang muling pagkabuhay nito. 그래서 사도 자신은 유배되어 지금 현재 여기 와서 홀로 예배 드리지만 지금 이제 돌봐야 될 여러 교회들이 앞으로 어떻게 될지 불안한 상황 속에서 기도하고 있었을 거예요. At dahil nag-iisa nga siya na sumasamba doon, andun yung pag-aalala o kaisipan sa kanya, ano kayang mangyayari doon sa mga naiwanan ng mga churches na nagkalat. 그때 사도 요한이 이제 성령의 감동함을 계속 받으면서 나팔 소리가 크게 울리는 것을 들었습니다. At sa kalagitnaan ng kanyang panandarang, nakarinig siya ng malakas na tinig na parang tunog ng trompeta sa likuran niya. 그 나팔 소리 나는 곳 쪽으로 이제 눈을 돌려 그쪽을 바라보니까 7 금촛대와 촛대 사이를 다니시는 어마어마한 주님을 뵙게 된 거예요. At nang kanyang tiningnan ang pinanggagalingan ng tunog na ito, nakakita siya ng 7 ilawang ginto at sa kalagitnaan doon ay nakatagpo niya ang Panginoong Kristo. 그래서 이제 이 염려하고 있는 이 사도 요한에게 주님이 교회가 어떤 것이며 그 교회를 돌보는 주님은 누구신지 이제 보여주신 거예요. Kaya doon sa kalagayan na nag-aalala sa Apostol Juan ay pinakita ng Panginoon kung ano ba kahulugan ng iglesia at sino ba siya na andun yung kanyang malasakit para sa mga iglesia. 예배처소도 마땅치 않고 여기저기 피해 다니며 숨어서 예배드리는 그 교회지만 그 교회가 금촛대로 이렇게 나타난 거예요. At bagamat andun yung pagtatago sa pagsamba, sa pagkatakot ng mga mananampalataya sa iglesia, ngunit ipinakita dito yung mga ilawang ginto. 7 금촛대 사이를 주님이 이제 주관하시며 붙들고 계셨어요. At dun nga sa gitna ng pitong ilawang ginto na iyon ay nakatayo ang Panginoon at andun ang pag-iingat niya mag-alaga sa mga iglesia. 그때 사도 요한에게 이제 보였던 그 촛대가 7 금촛대와 주님과 주님의 손에 들려 있는 7 별을 보게 된 거예요. Kaya makikita natin doon na ipinakita kay Apostol Juan yung 7 ilawang ginto, andun din ang Panginoon at andun ang 7 iglesia. 이 불안해하는 요한에게 주님이 지금 이 7 교회의 모습과 앞으로 될 일과 주님 자신을 계시하신 거예요. Kaya kay Apostol Juan ay ipinakita ano yung magiging kalagayan ng mga iglesia at sino ang Panginoon na nangangalaga sa mga ito. 쉽게 말하면 주께서는 주님이 세우신 주님의 교회를 주님이 보호하시며 주관하신다는 사실을 지금 보여주고 계신 거예요. Pinakita niya ngayon yung katotohanan na sa mga naitatag ng mga iglesia, ang Panginoon na siya nag-iingat sa mga ito. 또한 주님은 육신을 입고 오셔서 요한과 아주 가깝게 3년 반을 지내시던 그 주님하고는 또 좀 다르게 요한이 본 거예요. Nang nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, sa pisikal na buhay niya ay malapit na nakasama niya na mamuhay itong si Juan. Ngunit ngayon ay kakaibang Panginoong Jesus ang kanyang nakilala at nakatagpo. 제자들과 함께 있었던 그 주님은 성육신하여 사람이 되어 오신 주님이시고 지금 요한이 뵙고 있는 이 금촛대 사이를 이렇게 붙들고 계시는 주님은 부활하신 주님이요 창조주 하나님이시여 어마어마한 모습의 주님이심을 이렇게 보게 된 거예요. At noon ang kanilang sinampalatayanan ay ang Panginoon na nagkatawang tao at nakasama nila. Ngunit ngayon ay ang Panginoong Jesus na muling nabuhay at tulingan nakamangha-mangha ang kanyang anyo ng makita. 창조주여 그리스도요 재림주인 내가 교회를 돌보고 있기 때문에 너 걱정하지 말라는 거예요. At sinabi nga niya na huwag kang mag-alala dahil ako ang Panginoon, ako ang Kristo, at ako ang muling babalik, at ako ang nag-iingat, nag-aalaga sa mga iglesia. 그 모습을 배운 사도 요한은 그 발 앞에
주님의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되었지요. At nang makita at marinig ito ni Apostol Juan, ay nagpatira pa siya sa paanan ng Panginoon na para siyang isang patay. 이때 주께서 사도 요한에게 오른손을 대고 안수를 하시며 이 요한에게 말씀하셨어요. At ang Panginoong Hesus naman ay ipinatong sa kanya ang kanang kamay nito at sinabi na huwag siyang matakot. 지금부터 네가 본 것을 잘 기록하여 전하라 그랬어요. Sinabi niya na maingat mong isulat ang mga sinabi ko sa iyo at ipahayag ito. 그래서 사도 요한이 이제 이 주님 재림 오실 때까지 되어질 일들과 이 교회들의 일들을 지금 본 것을 기록하여 계시록을 쓴 거예요. Kung kaya't ang mga magaganap sa hinaharap patungkol sa mga iglesia ay isinulat ni Apostol Juan. 눈으로 본 것을 이 글로 기록하여 다른 사람에게 전하는 게 그렇게 쉬운 문제는 아니에요. Sa katotohanan, hindi madali na yung mga bagay na nakita mo at nasaksihan mo ay isulat mo at sabihin mo. 성령의 감동하심 속에서 이제 본 것을 어마어마한 그 내용을 본 것을 기록하여 증거하는 것이기 때문에 요한계시록이 좀 쉽지 않아요. At dahil nga andun yung pagkilos ng banal na spirito na naisulat niya ito bilang kanyang patotoong, hindi madaling unawain ang aklat ng pahayag. 그래서 이 계시록을 가지고 이제 이 마귀가 거짓말을 많이 만들어냈습니다. Kaya nga maraming kasinungalingan ang ginagawa ng Diablo patungkol sa aklat ng pahayag. 그러나 우리가 계시록을 시작하면서 여러분은 이 계시록을 보여주신 주님이 지금 우리와 함께 계시고 또 요한에게 이렇게 깨닫게 하시고 기록해 하신 성령께서 우리와 함께 계십니다. Ngunit ang Panginoon nagpakita kay Apostol Juan sa aklat ng pahayag ay kasama natin ngayon at ang banal na spirito ay kumikilos sa atin ngayon. 모든 성경은 각기 따로따로 기록되지 않았어요. 전부 통일되어 있어요. Hindi magkakaiba ang tema o nilalaman ng bawat aklat sa Biblia, ito ay magkakaugnay. 그래서 계시록을 이상한 쪽에서 들었던 내용은 전부 잊어버리시고 이제 새롭게 주님 안에서 주님이 보여주신 계시록을 우리가 다시 한번 이렇게 확인할 수 있게 되길 바랍니다. Kaya nawa yung mga naunang natutunan natin o mga napag-aralan natin na itako na natin, magkaroon tayo ng panibagong pananaw at pagkilala sa aklat ng pahayag ngayon sa loob ng Panginoon. 첫 번째로 사도 요한이 처음 본 것이 일곱 금초대였습니다. Ang unang bagay na nakita ni Apostol Juan ay ang 7 ilawang ginto. 아까 말했지만 일곱 금초대는 일곱 교회를 가리켜요. At ang 7 nga na gintong ilawan na ito ay patungkol dun sa 7 iglesia. 그냥 촛대가 아니라 금초대입니다. Hindi lang ito basta ilawan, gininto ang ilawan. 순금으로 만들어서 세운 촛대이기 때문에 어마어마하게 귀한 거예요. Dahil yari ito sa dalisay na ginto, ginawa, kaya talagang mahalaga ito. 그리고 이 촛대는 이제 어두운 곳에 빛을 발하는 일에 쓰임 받는 거예요. At ito ay ginagamit para magbigay ng liwanag sa kadiliman. 그래서 이 일곱 금초대는 세상에 있는 모든 교회를 대표하는 그런 이 모습으로 이제 사도 요한이 본 거예요. At nakita ni Apostol Juan na yung 7 iglesia na ito, 7 ilawang ginto, ito yung kumakatawan sa lahat ng mga iglesia sa buong mundo. 성경에서 7이라는 숫자는 완전수입니다. 그래서 하나, 둘, 셋, 일곱이 아니고 모든 교회를 이렇게 상징하는 것입니다. At ang number 7, ito ay perfect na number na ginagamit natin, ginamit din ito dito na 7 iglesia. 쉽게 말하면 가장 귀한 금으로 이렇게 나타냈는데 하나님 앞에서 우리 성도들 그리고 교회는 존귀한 존재요 하나님의 영광을 밝히 빛내고 드러내는 것이라는 걸 여러분이 알고 계셔야 돼요. Ito't alam natin na maging ang bawat mga nananampalataya o mga miyembro ng ating church sila ay napakahalaga na mga nilalang ng Panginoon at ginagamit para sa kanyang kaluwalhatian. 그리고 일곱 금초대 사이에 이 예수님이 항상 함께 계심을 이렇게 보여주셨습니다. At ipinakita rin ng Panginoon na siya ay laging sumasa kanila. 그때 당시에 이제 여러 가지 핍박과 어려움 속에 건물도 제대로 없고 피해 다니면서 숨어서 예배드리는 이런 모습의 이 교회들이었는데 그 교회들 사이에 그 교회를 가장 귀히 여기시고 그 교회 사이에 창조주 하나님
구세주 그리스도 재림주 예수께서 항상 함께 계시다는 것을 이제 보여준 거예요. At sa kalagayan nila noon, ang mga iglesia ay nawasak, ang mga building nila, ganoon din naman nagkalat ang mga mananampalataya, sila nagsisipagtago sa kanilang pagsamba. Yun sa kalagitnaan nito ay makikita natin na ang Panginoon ang siyang kumilos. 그래서 교회는 예수 그리스도의 십자가 보혈로 구원받은 성도들이요 그 성도의 모임이 교회지요. At ipinahayag doon na ang Diyos na malilikha, ang Panginoon Kristo, siya na huling darating ay laging sumasa iglesia ng Panginoon at siyang nagtatatag dito. 그를 상징하는 이제 구약 시대 대제사장의 옷을 보면요, 흉패와 그 견대에서 보석들처럼 이 12보석, 이 금흉배 뭐 이런 걸 하나님 앞에 가장 귀한 교회의 모습을 보여주신 거예요. Nakita rin natin na halimbawa ng ng iglesia ay yung sinusuot ng mga saserdote doon sa lumang tipan na ito ay may 12 uri ng iba't ibang mga hiyas o ng mga bato. Napakahalaga ito. 여러분 이 사실을 우리가 깨닫고 이 계시록을 지금 계시된 내용을 보면서 교회를요 시원찮게 보지 마시고 가장 귀히 여기고 잘 섬기며 확산시킬 수 있도록 여러분 헌신하시기를 바랍니다. Kaya nawa ay huwag lang natin basta tignan ang simbahan o ang iglesia ng Panginoon, kundi tingnan natin ito na napakahalaga nito at maglingkod tayo para dito. 성도된 나도 주님이 귀히 여기시지만 성도들이 모여 이루어진 이 교회를 주님은 귀히 여기십니다. At ako man naman ng palataya ay mahalaga, ganun din naman ang bawat miyembro ng ating mga iglesia, mga churches ay napakahalaga para sa Panginoon. 또한 지금도 살아계신 주님은 이 구원받은 우리를 또 우리 구원받은 성도들의 모임인 이 교회를요 결코 외면하지 아니하시고 눈동자같이 보호하시며 항상 함께 계십니다. At ang Panginoon nga na siya nag-iingat sa kanyang iglesia, hindi niya basta pinababayaan ito, ngunit parang nagliliyab ang kanyang mga mata katulad na ating binasa na laging nagbabantay. 때때로 주님은 마지막 남은 사도가 지금 밤모섬에 유배되어 있고 교회는 지금 어렵고 예배드릴 처수도 없는데 주님은 잠잠히 가만히 계시는 것 같이 여겨질 수도 있어요. Ang pinahuling apostol na si Juan ay pinatapon doon sa isla ng Patmos, mag-isa siya ron, at wala siyang kasama na sumasamba. Maaaring makikita natin parang pinabayaan siya ng Panginoon o natulog ang Panginoon, ipahinga siya. 하나님은 하루를 천년같이 천년을 하루같이 보시며 영원 전부터 영원 후까지 알파와 오메가이신 하나님이십니다. Sa Panginoon, ang isang araw ay parang sa 1,000 taon, sa 1,000 taon ay parang isang araw. Siya ang pasimula at ang kinabukasan, siya ang Alpha at Omega. 내 머리로 이해가 잘 안 되는 것 같아도 하나님께 모든 걸 맡기고 감사함으로 하나님을 바라보면 주께서는 우리를 감찰하시고 동행하시며 눈동자같이 보호하신다는 사실을 명심하시길 바랍니다. Yung mga bagay man na hindi natin maunawaan, ngunit ito ipagkatiwala natin sa Panginoon at patuloy tayo na maglingkod para sa iglesia ng Panginoon. At ang Panginoon mararanasan natin kasama natin at siya ang nag-iingat sa atin. 요한이 본 중요한 또 두 번째는 금초대 사이에 계신 예수 그리스도십니다. Pangalawang mahalaga na nakita ni Apostol Juan ay ang Panginoon Kristo sa gitna ng ilawang ginto. 물론 사도 요한은요 12사도 중에 주님과 가장 가깝게 주님의 가슴에 머리를 대고 이렇게 사랑받던 제자였어요. But si Apostol Juan, mula doon sa 12 mga apostol o alagad, siya yung pinakamalapit sa Panginoon, ang humihilig pa siya sa dibdib ng Panginoon. 그래서 주님에 관해서 가장 잘 알고 있다고 생각을 했던 사도였지요. At makikita natin, maisip natin na parang siya yung mas malapit na nakakilala sa Panginoon. 그런 요한이 이제 주님 승천하신 뒤로 교회를 돌보며 밤모섬 유배지에서 홀로 주일 예배를 드리던 중에 큰 나팔 소리를 이렇게 듣게 된 거예요. At mula nang umakyat sa langit ang Panginoon Jesus, si Apostol Juan ay naglingkod at nag-iingat sa mga iglesia, hindi pinatapon siya doon sa isla ng Patmos, at mag-isa siyang sumasamba doon nang makarinig siya ng tinig na parang tunog ng trumpeta. 그때 본 게 이제 7 금초대와 그 사이에 계신 주님을 뵙게 된 것이죠. At nang tinignan niya ito, ay nakita niya yung 7 ilawang ginto at sa gitna nito ay nandoon ang Panginoong Jesus. 주님은 전에 뵙던 주님하고 또 달랐어요. At
iba ang Panginoon Yesus na kanyang nakatagpo ngayon sa kanyang nakilala noon. 물론 이제 마태복음 16장 이후에 17장 그 변화산이라고 그러죠. 변화산에서 이제 베드로와 요한과 이 야고보와 가서 이 뵀던 그 주님의 모습하고도 또 좀 다른 것처럼 어마어마한 주님의 모습을 본 거예요. At tunay nga na kamangha-mangha yung anyo ng Panginoon na nakatagpo niya ngayon doon sa isla ng Patmos, isa doon sa nakatagpo nila na Panginoong Yesus mula doon sa Mateo 17 kung saan nandun yung bundok ng pagbabagong kasama ni Santiago. 그 머리와 털에 희기가 양털 같고 눈과 같이 희다 이 말은요 지극히 거룩하신 하나님이심을 보이시는 거예요. At pinakita nga sa anyo ng Panginoon na ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay kasing puti ng balihibo ng tupa o kasing puti ng niebe. At talagang andun yung kanyang kabanalan at kataasan. 천사들도 이 장로들도 거룩 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 외쳤어요. Hindi ang mga anghel, ang kanilang isinisigaw, inaawit ay banal, banal, banal. 주님의 눈이 불꽃 같은 것은 주님의 깊고 철저한 통찰력, 숨길 수 없는 모든 것 이걸 나타내요. At makita rin natin doon na ang mga mata ng Panginoon ay nagniningning, na napakalalim nito, na nagliliwanag na walang matatago sa kanyang paningin. 우리의 마음 생각 중심을 꿰뚫어 보시는 주님의 통찰력을 말하는 것이죠. At pinahayag dito na ano bang sasaliksik ang Panginoon sa pinakamalalim na laman ng ating puso't isipan. 주석 같은 발이라고 그랬는데 절대적인 힘과 그 당시에는 이제 이 주석 하면 제일 강한 이 금속이었어요. 주석 같은 발은 절대적인 힘, 안정성 이걸 기초로 한 이제 완전한 심판 뭐 이런 걸 의미합니다. At makikita rin natin doon na andun na binabalot ang kanyang mga paa na sumisimbolo ng lakas, ng kanyang kakayahan at ng kanyang paghatol. 주님의 오른손에 7별이 있는 것은 주님이 교회 교육자들을 붙드시고 사용하신다는 사실을 나타내요. Nakita rin natin, pinakita doon na sa kanyang kanang kamay, hawak niya yung pitong mga bituin na ito yung humahawak sa mga nangunguna, mga pastor sa iglesia. 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오는 것은 히브리서 4장 12절 봤죠. 하나님의 말씀은 운동력이 있고 좌우에 날선 검이라고 이제 말씀을 하죠. Tulad ng pinahayag sa Hebreo 4:12, ito rin ay pinakita na mula sa mga labi sa bibig ng Panginoon ay lumabas ang mga salita na parang tabak na may magkabilang talim. 일단 요한이 뵙는 그 주님은요. 지금 필리핀의 산토니뇨 같은 주님이 아니고 마리아 품에 안긴 이 아기 예수 같은 모습이 아니고 저 캐톨릭 성당에 있는 관에 입관되어 있는 시체 예수님이 아니고 십자가에 못 박혀 있는 예수님이 아니라 하나님이신 예수님 어마어마한 모습을 우리에게 보여주신 거예요. At ang nakatagpo ni Apostol Juan dito ay hindi si Jesus na baby, Santo Niño, o karga-karga ni Maria, o nandun sa krus, nakapako pa rin, o nandun siya sa kabaong. Ngunit siya ang Panginoong Diyos na nakita ni Apostol Juan. 이 어마어마한 주님의 모습을 이렇게 바라보지 못하고 요한은 그 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되었죠. At nang makita nga siya ni Apostol Juan, ay nagpakirapa siya sa kanyang paanan na parang siyang isang patay. 주님이 요한에게 손을 대시고 안수하여 이 말씀을 하시죠. At ipinatong ng Panginoong Yesus sa kanyang kanang kamay kay Juan, at siya ay pinagpaalan nito at nagsalita. 이때 요한이 깨달은 건요. 주님이 교회를 가장 귀히 여기시고 붙드시며 항상 함께 하시고 교회의 모든 형편과 저지를 다 알고 계시며 주관하신다는 사실을 뼈저리게 느꼈어요. At dun nga ay nasaksihan at nakita ni Apostol Juan na ang Panginoon na kanyang nakatagpo, siya pala ang nag-iingat, nagmamalasakit sa iglesia ng Panginoon. At alam niya anumang sitwasyon ito. 그래서 세 번째로 이제 붙들 수 있는 내용이요. 예수님은 교회와 성도를 하나님의 성전으로 삼으셨어요. At sa pangatlong puto nating mensahe, ginawa ni Jesus na ang iglesia at mga mananampalataya na kanyang templo. 이제 성경 역사상 이스라엘의 성전은요 계속 파괴됐었죠. Nakita natin sa kasaysayan ng Israel, sila ay patuloy na nawawasak. 그러나 예수 그리스도께서 성전을 헐라
내가 사흘 안에 일으켜 세우리라고 말씀하셨죠. Sinabi ng Panginoong Jesus na ang templo na ito na nawas ay sa ikatlong araw ay itatayong muli. 근데 바리새인 제사장들 뭐 이런 인사들이요. 이 성전을 40년 넘게 지금 짓고 있는 중인데 네가 사흘 만에 일으킨다? 저런 이상한 놈 봤나 하고 이제 이 붙잡아 십자가에 처형하는 빌미로 삼았던 거예요. Kaya marinig nga ito ng mga Pariseo, sinabi nila, ang templo na ito ay tinayo ng mag-aapat na pung taon na at hanggang ngayon hindi pa tapos. Sabi niya, itatayo niya lang ito sa loob ng 3 araw at doon na nag-isip sila na ipapako siya sa krus. 그러나 예수께서는 붙잡혀 십자가에 못 박혀 죽으심으로 인간의 모든 죄 문제를 해결하시고 부활하심으로 성전을 단번에 영원한 성전으로 완성하셨어요. Gamitin natin sa kamatayan sa krus ng Panginoon Kristo ay nilutas niya ang lahat ng siraan, problema ng mga tao at sa kanyang muling pagkabuhay ay pinanumbalik sila sa pagiging templo ng Diyos. 부활하신 주님이 성천하시고 약속대로 오순절 성령을 보내시며 성령 강림 이후에 이제 건물 성전이 아니라 모든 살아있는 이 성도들이 성전이 되었습니다. At matapos na umakyat sa langit, ang Panginoon Jesus ay pinadala niya ang pinangako ng Espiritu sa araw ng Pentecostes. At ang mga mananampalataya ngayon ay hindi lang basta tinatawag na gusali ng templo, kundi sila yung mga buhay na iglesia o templo ng Diyos. 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐? Di ba nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at nananahan sa inyong kanyang banal na Espiritu? 이 성전된 우리가 교회입니다. Tayo na naging templo, tayo yung church o yung iglesia. 우리의 모임이 교회입니다. At ang ating pagtitipon, ito rin ang church. 그래서 구약 시대는 성전이 예수 그리스도를 의미했는데 이제 신약 시대는요 성전이 아닌 교회와 성도가 예수 그리스도의 몸이 된 거예요. Kaya sa lumang tipan, ang templo ay panghulugan nito ay maging simbolo para kay Yesu Cristo. Yung sa bagong tipan, ang mga mananampalataya na naging templo, sila yung church o yung iglesia ng Diyos, nakatawan ni Yesu Cristo. 그래서 신약 시대는 예수 그리스도 안에서 나가 누군가 정체성을 찾게 된 거죠. Kaya makikita natin na dapat hanapin natin yung ating pagkakailanlan, yung identity natin sa Panginoong Yesu Cristo. 우리는 머리 대신 주님의 지체가 된 교회가 되었습니다. Tayo naging iglesia ng Diyos, tayo bahagi ng katawan niya na siyang ulo natin. 당시 반모섬에 갇혀 있던 사도 요한뿐 아니라 이 편지를 받는 7 교회들도 엄청 어렵고 유혹도 많고 환란 속에 있었어요. Hindi lamang si Apostol Juan na kinulong doon sa isla ng Patmos, ngunit maging yung 7 iglesia ay nakakaranas noon ng maraming mga pag-uusig, at yung mga maraming tukso sa kanila at mga kapighatean. 근데 그런 고난이요 억울하고 비참한 것이 아니라 영광스러운 것임을 요한도 깨닫고 이 편지를 받는 사람들도 깨닫게 된 거예요. Ngunit naunawaan ni Juan na ang mga paghihirap na ito hindi para sila'y maging miserable o sila'y pahirapan, ngunit makita yung kaluwalhatian sa kanila. Hindi lamang si Juan, ngunit maging ang 7 iglesia na tumagat ng liham niya. 예수 그리스도의 잡히심과 고통당하심과 이 십자가에 못 박히심 이런 건요 비참한 것이 아니었어요. Ang pagkakahuli, ang pagpapahirap at pagkapako sa Panginoon Kristo, hindi ito miserable bagay. 그걸 잘 감당하며 하나님 바라보며 순종해 나갔을 때 승리하시고 부활하신 것처럼 우리 성도들도 인내와 이 죽음, 어려움, 이 싸움에서 이기는 과정이라는 사실을 명심하세요. Pakatandaan natin na nang sumunod ng Panginoon Jesus sa kalooban ng Diyos Ama, at kita natin na pagtagumpayan niya yung mga bagay nito sa kanyang muling pagkabuhay, nakita yung katagumpayan at kaluwalhatian niya. Gayun din naman sa atin, kung pagtagumpayan natin ito, na makikita ang katagumpayan sa atin. 나 중심의 삶에서 이제는 예수 그리스도 온전히 연합된 하나된 삶 속으로 들어가는데 이게 신비로운 연합은요 고난을 통해서 이루어진다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Makatandaan natin na napaka-seryoso, napakikipag-isa natin sa Panginoon. Tayo dati nakasentro sa sarili, ngunit nakipag-isang katawan na ngayon sa Panginoon Jesus. 그래서 여러분이 믿는 여러분이 이제 이런저런 어려움 고난이 있습니까? 그 고난은요 예수께서 당신의 고난으로 여기시면서 우리와 동행하신다는 사실을 명심하세요. Makatandaan natin, meron ba tayong mga kahirapan ngayon na ihalintulad natin doon sa naranasan din ng Panginoon Jesus, katulad ng mga paghihirap.
예를 들어 다니엘의 세 친구가 우상 숭배 안 하고 불가마 속에 던져짐을 받았을 때요. 셋을 던졌는데 그 안에 다른 한 분이 더 계셔서 넷이 이 불가마 안에서 왕래하는 걸 보게 됐어요. Tulad noon sa tatlong kaibigan ni Daniel, nang sila ay hindi lumuhod doon sa imaheng pinagawa ng hari, sila ay pinatapon doon sa nagbabagong pugon. Ngunit nang makita hindi lang sila tatlo, sila ay may kasamang isa pa. 일곱 촛대 사이에 계신 주님이 우리와 항상 함께 계신다는 사실을 요한에게 보이신 거예요. Pinakita kay Juan na sa gitna ng mga paghirap at kapighatian na ito, sa gitna ng 7 ilawang ginto, ay naroon ang Panginoon lagi natin kasama. 그러면 이제 오늘의 결론으로요. 교회를 끝까지 책임지시는 분이 그리스도십니다. At sa ating konklusyon, si Kristo ang siyang responsable sa iglesia o sa church hanggang sa huli. 그 주님의 손에 7 별이 있다고 했어요. Sinabi sa kanang kamay ng Panginoon Jesus ay andun ang 7 mga bituin. 7 별은 본문 20절에 보니까 7 교회의 사자라고 이야기를 했어요. Sabi sa talatang 20 na ang 7 bituin hawak niya sa kanyang kanang kamay, ito yung 7 iglesia. 쉽게 말하면 교회 파스톨들이 주님의 오른손에 있다. 이건요. 교회와 함께 하시는 주님이 그 파스톨들을 사용하고 계시다는 사실을 지금 확실하게 말하고 계십니다. At sabi dito na sa 7 na iyon, andun ang 7 mga anghel ng 7 mga iglesia. Ito yung kumakahulugan sa mga pastor na pinahawakan ng Panginoon ngayon. 그래서 우리는 주님이 누구시며 주님의 손에 붙들림 받은 7 별 교회 이 7 교회 사자 파스톨들이 누군가를 잘 알아야 돼요. Kaya dapat na malaman natin, makilala natin na sa 7 ilawang ginto, ito yung 7 iglesia at yung 7 bituin naman, ito yung 7 mga sugo ng Panginoon, ito yung mga pastor. 창조주 하나님이 그리스도께서 이 세상에서 가장 귀히 여기시는 게 7 금초대 교회라는 사실입니다. Napakatanda natin na pinakamahalaga para sa Panginoon ay yung 7 ilawang ginto na ito, ang mga iglesia ng Diyos. 그 교회를 위해서 7 별 이 파스톨들을 주님이 사용하시며 주관하신다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Napakatandaan din natin na ginagamit ng Panginoon yung 7 mga bituin o yung 7 mga pastor na ito para sa pangalaga ng iglesia. 주께서는 주님의 입에서 나오는 좌우의 날선 검과 같은 말씀을 받아 전하는 교회의 사자들을 통해서 교회를 돌보십니다. At andun ang pag-iingat ng Panginoon na ginagamit niya ang kanyang mga mensahero upang ipahayag yung kanyang salita sa kanila. 교회들은 금초대들로 게시됐어요. At pinahayag din doon na ang mga churches o iglesia sila yung 7 ilawang ginto. 촛대는 빛을 비추는 기구입니다. Ang kandila, ginagamit natin ito sa pagbibigay liwanag sa dilim. 그래서 마태복음 5장에서도 주님은 우리를 세상의 빛이라고 그랬어요. Kaya sabi ng Mateo 5:14, tayo ang liwanag sa sanlibutan ito. 주님은 교회의 머리가 되셔서 말씀으로 교회를 통치해 나가십니다. Jesus ang naging ulo ng iglesia at siya ang namamahala sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang salita. 교회는 주님이 만들어 세우셨고 주님이 주인이시며 말씀으로 주님이 다스리십니다. Jesus ang lumikha sa kanyang iglesia at siya rin ang namumuno dito, namamahala sa pamamagitan ng kanyang salita. 주시는 말씀 붙들고 주님과 온전한 동행을 할 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa ay pag-isa tayo sa Panginoon, makakasama siya na may paghahaw sa kanyang mga salita. 지금 이 계시록을 받는 7 교회들은 사실 형편과 처지가 막막했을 거예요. Sa katotohanan, yung kalagayan ng itong iglesia na ito at tumanggap ng liham ng kasuluhan ay matindi ang kahirapan. 마지막 사도 요한도 잡혀갔지 지금 주님은 어디 계신가 막막했을 거예요. Maging sa kasuluhan, ang huling apostol noon na ipinatapon dun sa isla, talagang parang napakadilim ng kanyang kalagayan. 그래서 사도 요한으로부터 받은 이 계시록을 통해서 그들이 힘을 얻고 우리를 가장 귀히 여기시고 주님이 우리와 함께 계시구나 이걸 확신한 거예요. Sa pamamagitan ng kapahayagan ng Panginoon sa kanya, nagkaroon siya ng katiyakan na ang Panginoon pala ang siyang nag-aalaga sa atin at laging kasama natin siya. 이 주님은 세세토록 살아계시며 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분이에요. At siya rin ang may hawak ng susi sa buhay at kamatayan. 이제 우리 모든 어려운 교회들 어려움 많겠죠.
그러나 정말 새로운 힘을 얻으시고 땅 끝까지 복음 증거하는 교회로 세워질 수 있게 되기를 바랍니다. Maraming kahirapan nararanasan sa ating mga churches, ngunit nawa ay magkaroon tayo ng panibagong kalakasan, pag-asa na magamit tayo hanggang sa huli na ipahayag natin ang mabuting balita. 승리하신 그리스도를 구주로 모시고 항상 우리와 함께 계신 주님과 함께 온 땅 살리는 저 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, gawin natin ang ating Panginoon na kayo sa Kristo, at hanggang sa huli ay ipahayag natin ang mabuting balita. 기도하십시다. Dalangin po tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 요한을 통해 보이신 계시록으로 저에게 힘을 주시고 또 길을 밝히 볼 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po sa pagpapala niyo po sa amin na kami binigyan mo ng panibagong kalakasan at liwanag sa aming daraan sa pamamagitan ng kapahayagang binigay mo kay Apostol Juan. 내 교회가 아니라 주님의 교회요. 내가 열심히 하는 게 아니라 주님이 저희를 사용하셔서 이루어 가신다는 사실을 깨닫게 하심을 감사합니다. Salamat at pinaunawa niyo po sa amin. Hindi namin ito church. Ito'y church niyo, Panginoon, iglesia ninyo, at hindi sa aming kasigasigan, kundi ikaw ang kikilos, Panginoon, sa mga bagay na 이제 우리 모든 관심은 주님께 집중할 수 있게 하시고 언제 어느 때나 주님과 함께하며 주의 성전의 축복을 누리게 하옵소서. May patuloy kami tumuon sa kalooban ninyo at kasama kayo na magamit ko kami bilang inyong mga templo. 온탁한 캄캄한 온 세상에 주님의 영광의 빛을 밝히 비추는 저희들 되게 하옵소서. At sa madilim na sanlibutan ito, hayaan niyo po na kami ay maging liwanag. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin. 아멘. 아멘. 여기 지금 가버렸다니까. 뭐가 가버?